Pero pinagsisisihan ko una sa lahat. Hindi daw original yung sa Green Hills, fabricated daw. Hindi ko na siya kayang mawala sa buhay ko, girl. Hey guys! I am Martha here. So for today's video, as you can see naman sa title down below, finally girl, I am giving you guys an iPad update after like, OMG, magto 2 years na yung iPad ko sa akin. And dapat matagal ko na talagang gagawin itong video na to, but I just don't have the time. And ngayon, feeling ko sinisipag ako kung kailan I'm not feeling well. As you can see, medyo iba yung boses ko. Di ko alam kung nag-register ba. Meron akong sipon and medyo heavy yung ulo ko. By the way, I just did my nighttime skincare routine and madaling araw na. Also, ginagamit ko lang yung phone ko to film this one, guys. Kasi yung camera, naglolo ko siya. So, the show must go on. Kaya, let's do this. Kamusta na ba ang iPad ko? So guys, bumili ako sa Green Hills ng iPad Pro M1 chip 2021 11-inch 256 gig, and eto na siya. Ayan, so as you can see, naka-case siya, and bumili ako ng case sa Lazada. Ayan, pero pinagsisisihan ko una sa lahat itong case na binili ko kasi light color siya, and girl, tingnan nyo, sobrang dumi niya. Dapat pala color black na lang yung binili ko, and what? Sobrang dumi niya. Like, girl. Yeah. So, ayun. Pero matagal na rin tong case na to sa akin. And super helpful ng case na to. Kasi nafi-flip siya dahil magnetic siya, guys. So, tanggalin kaya natin sa case for the thumbnail. Oh my gosh, iba yung boses ko. Nakakatawa. So, here is my iPad. What? Pwede na yan, dami niya na pang thumbnail. Anyway, so ito na nga yung aking iPad, and after almost 2 years, girl, di pa rin nagre-register sa akin na magto 2 years na ako may iPad. Feeling ko parang 1 year pa lang. Overall, nagsisisi ba kung bumili ako ng iPad? Hindi talaga. Like, girl, sabi ko talaga sa inyo, isa to sa mga best purchase ever ko in my life. Hindi ako nagsisi na bumili ako ng iPad. Ilagay ko na ulit siya sa case kasi girl, baka mahulog or what. Isa lang yun siguro sa mga advice ko sa inyo if you want to buy an iPad, as bibili kayo ng mga accessories, tapos alam nyo talagang gagamitin nyo siya ng todo-todo. Girl, wag na kayong bumili ng mga light colored cases kasi sobrang dali niyang makitaan ng dumi. But, depende na lang din siguro sa inyo yun kung masipag kayo maglinis or what. But, ako kasi hindi. Okay siya pag ganito, pero yung mismong lalagyan niya is sobrang dumi. And girl, sa unang araw ko pa lang na ginamit tong case na to, nadumihan siya agad. Bumili na ako ng pen, but this is just a dupe. Hindi ako bumili ng original Apple Pencil kasi girl, ang mahal. Pero alam nyo, ngayon na mag 2 years na sa akin yung iPad, iniisip ko if bibili ba ako. Kasi iba pa na talaga yung feeling niya kapag naka-Apple Pen ka. Kasi tinry ko siya sa mismong Apple Store, and yeah, sobrang nakakatuwa. Especially if you do love calligraphy. Pero kasi ako isa sa mga reasons kung ba't di ako bumili ng Apple Pen is feeling ko hindi ko siya laging magagamit dahil hindi ako artist. Feeling ko hindi ko siya magagamit to its full potential. Hindi rin naman ako student na parang palagi nagsusulat and everything or what. So, kaya nagsettle ako guys sa dupe, and so far magto 2 years na rin sa akin to, and okay na okay pa rin talaga siya. Isang beses ko palang napapalitan yung tip niya at hindi ko pa alam na kailangan ko na pala siyang palitan at pudpud na siya. Yung friend ko lang, kasi same kami na binilhan ng brand, which is Gujudok. Pinakita ko sa kanya dahil magkaiba kami ng version. Sabi niya, parang pudpud na kasi nakita na yung metal thing, but akala ko talaga normal lang yun from the very start. So, life-changing nung pinalitan ko siya, and last year ko na siya pinalitan, and gumagana pa rin. Ito guys, kapag sina-charge ko siya is may sarili siyang charger. Hindi siya magnetic charging kineme sa iPad. Back to the main character, which is my iPad. Again, binili ko to guys sa Green Hills. And nag-post ako dito guys, diba, sa aking YouTube. And hanggang ngayon, ang dami pa rin nanonood. Hanggang ngayon, ang dami pa rin nag-comment. Especially, may mga comments doon na parang hindi daw original yung sa Green Hills. Fabricated daw, chu-chu-chu-chu. Pero guys, I am telling you, sa binilhan ko, legit iPad talaga siya. Legit Apple iPad talaga siya.
Walang problema, original talaga to. Okay? So, ayun, kailangan lang talaga maghahanap kayo, guys. Kasi totoo naman na mayroon mga scammers out there. Pero, di ko sinasabing specifically talagang mga scammer yung mga nagbebenta sa Green Hills. Kasi, girl, kung marunong ka lang talaga, makakahanap ka ng maganda. Kasi, totoo naman na may mga nagbebenta ng mga second hand, which is hindi na sila brand new. Ito, binilhan ko is legit shop siya. As in, all brand new, all original, walang problema talaga. Kaya sa mga nagtataka sa aking YouTube video about my iPad, here's the update. Yes, okay na okay pa rin talaga siya. Hindi ko na siya kayang mawala sa buhay ko, girl. I am officially an iPad person. Kahit saan ako pumunta dito sa bahay, dala ko yung iPad. Well, except na lang sa CR. Girl, tuwing kumakain ako, pag natutulog ako, wala nga akong TV actually dito sa kwarto ko. Kasi I have my iPad. Kaya hindi ko ma-justify na bumili ng TV dahil nakakanood naman ako sa iPad. Kaya ko pa siya dalhin anywhere, which is the goal kung bakit gusto ko ng iPad in the first place. So, if napanood nyo naman yung video ko about my iPad, alam nyo naman na nagdadalawang isip ako between MacBook and iPad. And naglagay ako doon ng pros and cons. And nanalo talaga yung iPad. And so far, na-live up niya yung expectation ng mga pros na sinabi ko, and yung cons, hindi ko siya masyadong naramdaman. And alam niyo ba, up until now, hindi ako bumibili ng keyboard. Hindi ko nakikita yung sarili ko na kailangan na ng keyboard nitong iPad. Kasi I have my laptop for work. And mainly, isa sa reasons kung bakit pinili ko tong iPad. Kasi sa MacBook, kasi touchscreen siya. Touchscreen. Parang nahirapan akong bagitin yun na. Touch screen siya. So, medyo mas madali siyang in-navigate for me kaysa sa laptop kasi hindi talaga ako ma-laptop person. You know, in-open up ko lang din yung previous iPad video ko para makita yung mga tanong doon kasi marami din talaga nagtatanong sa inyo. Yun nga, mostly if kamusta na siya. And yung mga ibang comment naman doon is sobrang nakakasaya talaga sa heart na congrats, you deserve it. And isa dun sa mga binanggit ko sa videos na this is like one of my first big purchase ever in my life na talagang pinaghirapan ko from my very own money kasi dati lagi lang ako umaasa sa mga second hand, third hand na mga cellphone. Yung talagang pag-give up na tapos ibibigay sa akin, yun lang yung cellphone ko and everything. Kaya sobrang hindi ako makapaniwala na I have this, na nabili ko siya on my own and sobrang happy rin ako na maraming nakarelate dun sa comment section. And girl, marami rin naman nagko-comment dun ng sana all, ganyan. Pero girl, ako nagsasabi sa inyo, mararating nyo rin yan. Basta talaga magtsatsaga lang kayo, guys. At maniniwala kayo sa sarili nyo, okay, na kaya nyo yan, okay? Kaya natin to, girl. We're doing this for us. We're doing this for our younger self and our future self. Especially our present self para masaya tayo. Diba? Period. So, yun. Anyway, again, thank you so much for watching my videos. Isa sa reason or pinaka-main reason kung bakit ako bibili ng iPad is for content creation. Dahil again, I'm a content creator if hindi nyo alam. So, the question is, nagagamit ko nga ba talaga siya for content creation? Yes na yes, guys. Like, super helpful nito. Nakakapag-edit ako ng videos anywhere, anytime, anywhere. Ano daw? As in, legit, super life-changing niya. Tsaka, bumili rin ako ng mga apps. I know, right? Bumili rin ako ng mga apps na feeling ko talaga makakatulong sa akin. Specifically, LumaFusion. So, doon ako nag-edit ng mga YouTube videos ko. Girl, kapag MacBook Final Cut Pro, 10,000, hello! Hindi ko siya kaya. Tapos again, I am not a professional editor. Up until now, I don't consider myself as a professional editor. And girl, bumili rin ako ng Procreate. Yun ang isa sa mga 50-50 ako. Kung nagsisisi ba akong binili ko siya, kasi I think that's like 500 pesos. Pero lifetime na siya. And by the way, yung LumaFusion pala guys, it's 1,500. For Procreate naman, binili ko siya kasi for me, yun ang gusto kong gamitin for my thumbnails, ganyan. Kasi ang cute niya. Tsaka isa rin sa reason kung ba't ako bumili ng iPad pen. But, mga umpisa, up until now, actually, hindi ko siya lagi nagagamit. Hindi ko siya lagi nagagamit kasi hindi ako artist. And feeling ko isang reason din doon is yung iPad pen. Mas okay gamitin yung Procreate if you have Apple Pencil, in my opinion, okay? Kasi meron yun yung parang mga hard strokes, light strokes, na kineme kaming ganyan. Pero hindi ako masyadong nagsisisi na binili ko yung Procreate kasi
somehow nagagamit ko naman siya. Isa sa mga talagang, girl, nagustuhan ko na app na binili ko is GoodNotes. You guys know na I love journaling. Okay, yung boses ko, umano yung sipon. Every year, bumibili ako ng journal, pens, ganyan-ganyan. Hanggang sa ngayon, na-realize ko na clutter lang sila. Kasi, oo, part siya ng pagkatao ko. Pero, hindi na ako sobrang into that right now. Dahil I'm trying to minimize. Like, I'm trying to, you know, fix my space dito sa room. So, nag-declutter na ako yung mga ibang pens ko, or mga ibang pang-journal, mga pang-scrapbooks ko, pinamigay ko na sa friend ko. Sobrang helpful talaga sa akin na may GoodNotes at digital na siya. Sobrang na-enjoy ko siya kasi gumagawa ako ng sarili kong journal. I know, right? Gumagawa ako ng sarili kong journal, gumagawa ako ng sarili kong money tracker, ganyan. Naisip ko bumili ng mga templates, pero kasi mas gusto ko na ako yung gagawa dahil I have this system in my head. Parang feeling ko ako lang yung nakakagets. Kaya, ako na yung gumawa, you know? So, ito, pakita ko sa inyo. Because I'm proud of it. Ginawa ko to, guys. So, ginawa ko siya gamit lang yung Keynote. Ewan ko kung nakikita nyo sa screen. But, ayan. So, for example, March, April, tapos, kinonect-connect ko din siya through links para makiklik nyo na lang. So, for example, yung money rules ko, ayan, makikita nyo dyan. O, diba? Sobrang cute! I love it. Feeling ko ang galing-galing ko. Iniisip ko nga ibenta to for a very low price, tong template. Pero, iniisip ko pa. Tsaka isa rin sa talagang na-maximize ko is kapag bumili ka kasi sa Apple, meron silang like free na arcade 3 months sa mga games, ganyan. Kaya nagamit ko talaga yun. Nagamit ko talaga yun, girl. Monument Valley, I finished that. Hindi naman ako masyado bumili ng maraming apps. Pinag-delete ko na yung mga ibang apps na hindi ko kailangan. Kasi nagkaroon ako actually ng problem with my iPad storage. Again, ang storage nito is 256 gig. And isa sa mga reasons kung bakit pinag-iisipan kong MacBook, it's because mas madaling maglipat ng files, diba? From camera and phone to MacBook and then hard drive. Though, pwede mo siya gawin dito sa iPad, but it will take some time. So, yun yung ginagawa ko when I got this. At first, wala akong problema. Kunyari, yung mga clips from camera is ilalagay ko dito sa iPad. I-edit ko siya and everything. And then, isi-save ko rin siya sa hard drive for, you know, future purpose, ganyan, for storage. So, ginagamit ko yung Files app. And ngayon, of course, dinidelete ko, diba, from the SD card. Dinidelete ko, guys. Pero, for some reason, hindi siya nadidelete. Parang nalalagay siya sa storage ng iPad. So, para siyang naka-hidden files. Parang ganun yung problema. So, kapag nadidelete ako, walang nangyayari. Hindi na babawasan yung storage niya. And it was like that for a very long time. Like months. Doon actually nagsimula. Natama rin akong mag-edit ng videos at hindi na ako maging active dito sa YouTube. So, I'm very, very sorry. Pero yun talaga yung pinaka-main reason kung bakit ako nag-stop na mag-upload dito sa YouTube and kung bakit ang late ko talagang mag-upload dito sa YouTube dahil, girl, sobrang dami kong videos na naka-store but I don't know what to do. Girl, hindi ako makapag-edit sa iPad ng maayos dahil nga wala na siyang storage. Naayos naman siya after ilang months kasi nagkaroon ng iOS update sa iPad and then nung in-update ko siya, ayun na. Nawala na siya. So, that was just a, girl, sobrang confusing. Nag-research din ako about it. Nag-email din ako. Pero walang bumalik na email sa akin. Walang sumagot na customer support or anything. Pero hindi ko rin nahanap yung issue na yun online. So, that was so weird. But, you know, it was so hard to get back on track. It's so hard to get back on my feet after that. Kasi, sobrang dami ng videos na natambak. Actually, up until now, ang dami ko pa rin videos na hindi ko pa nare-release. For example, this video, di ba? Matagal ko na dapat ito gagawin, pero ngayon ko lang ginawa. But I'm going to try my best talaga na mag-upload and bumawi sa inyo, guys. And isa rin pala sa mga naging problem ko una is yung matte screen. Kasi nung binili ko to, guys, nabanggit ko yun dun sa una kong video, is nagpakabit ako ng matte screen. But then, hindi ma-detect yung Face ID. And for me, sobrang helpful ng Face ID, guys. Nag-chat ako dun sa store. Sabi nung staff na nakausap ko, okay, i-refund niya, papalitan daw niya. Pero pagdating ko doon, wala yung staff na nakausap ko.
So, yung staff na nandun sa mismong store, hindi nila ako pinagbigyan. Hindi nila ako pinagbigyan dun sa refund. Pero, pinalitan nila. And sabi nila, same quality lang din daw. Same daw na matte screen. But girl, no. Hindi talaga. Glossy screen yung pinalit nila. But the Face ID worked, pero hindi siya maganda gamitin, especially if you're using an iPad pen. Kasi nga glossy, so sobrang slippery niya kapag nagsusulat ka. Kaya bumili na lang ako sa Lazada ng paper-like screen, which is this one. Hindi ko pa rin siya napapalitan actually. Ito pa rin yung paper-like screen na yon. And isa rin sa nagustuhan ko dito sa iPad is actually the camera, because I have the iPad Pro. And girl, kapag meron akong mga meeting with the brands and stuff, tapos kailangan naka-on yung camera, girl, I look fresh. Pero hindi ko masyadong nagagamit yung camera though, kapag meron lang akong mga meetings. Pero minsan kasi may mga meeting din naman na hindi kailangan on yung cam. So, nagkaroon ako ng problem una sa storage, 'di ba? So, yon. And dahil sa problem na yon, medyo nagsisi ako na parang feeling ko dapat 512 gig na lang yung binili kong iPad. Pero ngayon after 2 years, okay na pala sa akin yung 256 kasi again, I have my hard drive and I also have iCloud. Nag-avail ako guys ng iCloud. So, nakatulong din talaga na iPad Pro yung binili ko kasi whenever I use LumaFusion, mas mabilis malobat yung iPad. But, overall, yun lang naman. Kapag nag-games ako, hindi talaga siya mabilis malobat. Girl! And alam niyo ba, last year lang ako natuto mag-ML. I know, right? Hanggang madaling araw, naglalaro kami ng mga kababata akong friends ng ML. Tinuturoan nila ako kasi nga, sila talaga nag-ML. Gamers talaga sila. And ako, hindi talaga. Hindi ko ma-imagine naglalaro ako ng Call of Duty sa cellphone ko dati. Kasi na-try ko na siya dito and I can never go back. Of course, Plants vs. Zombies yung natapos ko agad-agad. Period. Pero as of now, hindi na ako nag-games kasi isa or number one main thing ng iPad na to, kung saan ko siya ginagamit, is to watch. Like, legit. Girl, look at my entertainment. Girl, ang dami. Like, Netflix, YouTube Music, of course, Plants vs. Zombies, girl. Disney Plus, Spotify, Prime, HBO, Spotify na naman. Wala ba yung Spotify? And then, View, Wow Plus Presents, like, girl. Tapos, YouTube. Yun talaga, araw-araw, everyday, para manood lang ng movies, manood ng series, manood ng mga vlogs. Mas nagagamit ko talaga siya para manood kesa sa pag-edit. Especially ng mga times na nagkaroon nga ako ng weird storage issue. So, yun. So, when it comes to the battery naman, hindi ko na naman na-feel na mabilis siyang malobat. As in, kahit na magto 2 years na siya sa akin. Ang hirap magsalita. Ang hirap magsalita. Kahit na magto 2 years na siya sa akin, hindi ko talaga na-feel na ang bilis-bilis niya malobat. Mabilis lang siya malobat kapag ginagamit ko yung LumaFusion. Kasi feeling ko it's a heavy app editing software. Kapag minsan ginagamit ko yung LumaFusion is charge ko yung iPad while using the iPad. Hindi ko alam kung masama ba yun or hindi. I don't know. I don't know. But the only thing is, dahil iPad Pro siya, hindi siya ganon ka-lightweight, unlike the Air. Especially na ganito yung case na binili ko na magnetic. Nakadagdag siya sa weight ng iPad, kaya minsan medyo mabigat siya. I also just want to mention na one thing na medyo weird is hindi ganon kabilis yung iCloud. There, I said it. Hindi siya ganun kabilis for me. Like, mabilis siya mag-sync. You know, mabilis siya mag-sync. Like, for example, sa phone, and then dito sa iPad, makikita ko siya agad. Pero kapag gagamitin ko na siya sa LumaFusion, dahil galing siya sa iCloud, ang bagal niya. Bagal niya mag-load. Tinatry ko siyang i-load dito sa screen. Ewan ko, hindi ko alam. I don't know what's that all about. Minsan mabilis siya, pero most of the time mabagal siya. Yun nga, especially if ginagamit ko yung LumaFusion. So, I think, yun lang naman yung mga issues ko sa kanya. Pero, overall, girl, parang iPad ko na to forever. Wala talaga akong problema sa kanya. As in. Like, wala talaga. Sobrang life-changing na iPad na to. It's my most favorite thing talaga in the world. Guys, please comment down below kung ano yung pinaka-favorite nyong iPad apps. Alam niyo, tinry ko maging organized. Tinry ko mag-download ng mga reminders, apps, ng mga organization apps, ganyan. Pero, wala pa rin talaga nag-work for me. So, let me know
eto, magbasa na tayo ng mga comments, baka meron akong na-miss, or meron kayong mga questions na, baka masagot natin dito. So, kagaya nito, one of the best and relatable content reviews. Kudos. Thank you so much. Ayan, alam niyo, nakakatuwa talaga yung mga ganitong comments. As in, like girl, kasi kung alam niyo lang, sobrang dinadown ko talaga yung sarili ko. Especially right now. Shane Lee, OMG, 1 year ago na yung comment niya, hindi pala ako nakapag-reply. Sabi niya, is this 5G or Wi-Fi only? So, this is only Wi-Fi. Pero since I have my phone, parang walang sense for me bilhin yung pwede mo lagyan ng SIM. Kaya Wi-Fi only lang yung binili ko. Lian? Sabi niya, relate ako dun sa hindi makatulog kakaisip sa iPad. Tapos same din ang iniisip, yung ibang games talaga. Period. I'll be having my own iPad next month and maya't maya ata ako nanonood ng reviews about iPad hanggang sa umabot na daw siya sa video ko. Nakakatawa po kayo, I'll subscribe. Oh, thank you so much. Eto, bakit po mas mura sa Green Hills compared sa Power Mac Center? Kasi sa Green Hills, guys, mostly ng mga items doon is galing sa ibang bansa, and alam naman natin, mga gadgets galing sa ibang bansa is mas mura talaga. For example, US, Korea, I think, Hong Kong, ganyan. And then, nire-resell nila dito. So, it's still original naman. Pero again, sa Green Hills, may mga ibang nagbebenta na ng mga second hand, and baka talaga yung iba fabricated. Kaya sabi ko talaga sa inyo, if bibili kayo doon, kailangan marunong kayo or you've done your research or bumili kayo sa mga trusted stores talaga, kagaya nitong binihan ko. So, Becken naman, di ba? Mobilizer. Sun Store po yan. Ito, 3 weeks ago. Sun Store po yan. Tsaka, kamusta iPad mo after 1 year? So, ayun, mag-almost 2 years na, and girl, okay na okay pa rin siya. I'm really, really happy. And puwera usog. Please. Walang magi-evil eye sa atin dito. Hey? New sub here. I don't know. Natuwa lang ako sa'yo. Di ko na-absorb masyado yung vlog sa iPad. So, uulitin ko siya. Pero natatawa kasi ako sa mga expressions mo. Ako din. Alam niyo, pinanood ko to bago ako mag-release ng video. Tapos, kahit ako natatawa ko sa sarili ko. Girl, I am my own fan. Also ako, I'm trying my best talaga na mag-reply sa mga comment section, especially dito sa aking YouTube channel. Minsan 1 year late lang, pero at least nag-reply. May nag-comment, ate, what did you get? Yung Hong Kong variant or US variant? So, I'm actually not so sure, guys. Pero again, sa Mobilizer ko nabili tong iPad. Meron din silang Facebook page. So, if ever na curious kayo, guys, pwede nyo silang tanungin. Same tayo noon when I was in my undergrad, mga napaglumaan, second hand, third hand, many more hands na dumaan sa mga gadgets na meron ako. Excited na ako. Thank you sa review. Parehong-pareho tayo pinag-ipunan at pinaghirapan. Period, girl. Kaya sobrang deserve talaga natin to. And iba talaga yung feeling. Nagamit ko talaga siya kung para saan ko siya gustong gamitin. Ayan, so proud. Cash pa. Sana ma-feel ko yan pagbili ko. Hehe. For now, parang ayaw ko ibigay yung pera. Same. Same. Pero hindi, legit guys. Pinaghirapan ko talaga yon at matagal ko na talagang pinag-ipunan yon yung cash. Kasi during that time, ready talaga ako na meron akong cash dahil mas mura naman talaga, diba, kapag i-cash mo. And during that time, wala pa akong credit card. Hindi ko na masyadong iniisip yung nilabas kong cash kasi sobrang saya ko naman. Ito guys, sabi nung ramdam ko yung excitement ni ate na parang hindi na siya nakakatulog, kakaisip at kakanood ng reviews. Girl, grabe. Grabe talaga yung mga times na yun, kung alam nyo lang. Nag-overthink na sobrang excited. Alam nyo yun. So, sabi ko pa ng mga times na yun, nabibilhin ko yun kapag birthday ko. July birthday ko. So, girl, hindi ko kinaya. Hindi ko talaga kinaya. Diba? Mga ganito, alam na nakakatawa. Nakakatawa rin kayo, no? Natatawa kayo sa akin, pero nakakatawa rin kayo. Not in a negative way, okay? Like, I love this community of ours, okay? Na nakaka-relate kayo at natutuwa kayo sa expressions ko. Hindi ko rin talaga alam ba't ako ganito. So, sabi pala, ate, ask ko lang how much bilhin nyo. Di ko po kasi naintindihan masyado. Ayan. So, binili ko to for 49,000. Again, this is iPad Pro 2021 11-inch, 256 gig, space, gray, M1 chip. Again, 49,000 during that time, 2 years ago. So, hindi ko alam.
Hindi ko alam kung magkano na siya as of the moment kasi I think magkakaroon na ng bagong iPad. Ayun, speaking of that, I don't see myself upgrading. Hindi kagaya kapag cellphone, di ba? Parang pag cellphone kasi parang every 2 years parang need mo mag-upgrade. Depende na lang kung paano ka gumamit. Sa lahat ng mga kilala kong may iPad, sa mga kamag-anak ko, girl, parang mga 5 to 7 years na yung iPad nila pero sobrang okay pa rin. Pero depende, we'll see. We'll see. Pero ngayon talaga, girl, I'm really happy with my iPad. So, anyway guys, nagbago ata yung view or what kasi I needed to charge my phone. Tapos, yung voice ko, medyo ano-ano na siya. Ang haggard ko tignan. Nope. Bakit kasi ngayon ako nag-film, no? Bakit kasi ngayon ako nag-film kung kailan 3 AM? Back to the topic. So, magbasa pa tayo ng ibang mga comments. Sabi na isa kong friend, si Russell, sabi niya, kaloka ka sis, nag-iPad ka for Plants vs. Zombies. Char. Anyway, you deserve it sis. Ang ganda ng review mo. Parang want ko na rin ng iPad. Go get it, girl! Kasi sobrang okay na okay talaga siya. Ganto din ako kapag may gusto akong bilhin. Pero kulang pa money. I remember yung dati kong phone. Isang taon akong hindi nakatulog ng maayos and isang taon din ako nagsawa kakanood ng reviews. The struggle is real. Tapos tingnan nyo guys, yung reply ko, diba, once nanood ng review, dyan na nagsisimula ang nightmare. Thank you for watching. Sana may update vlog ka po ulit sa iPad Pro mo. 6 months ago to. Dami ko na napanood na reviews about iPad Pro. Pero, dito ako sobrang nakarelate. Hindi na din kasi ako makatulog sa iPad. Gusto ko na bumili. Tapos, tingnan nyo. Yung reply ko, laro din talaga ako eh. Masama po talaga yung ganyan, hindi nakakatulog. Feeling ko, bibilihin mo na po para makatulog ka na. Earbuds din yan. Period. Marami rin pala nag-comment kung kasama na raw ba yung Apple Pen dun sa 49,000 na pagbili ko dito. Sadly, hindi guys. Separately mo pa bibilhin yung Apple Pen which is like around mga 5K and above. O diba? Sobrang mahal. Even the Apple Pen lang, ang mahal-mahal guys. Kaya, hindi ko talaga ma-justify na kailangan ko siya. Tapos guys, hindi ko alam ha. Pero alam nyo, mas masayang mag-touch screen kapag nakaganto yung pen. I don't know. It's the feels. Ayan. Anyway, may nag-comment 7 months ago. Hello, it's already 2023 and I'm planning to buy. Is it still working po ba? And sa nag-comment is si Jana. Jana! 2024 na! And it's still working. Kailangan mo talagang isiping mabuti kung saan mo talaga siya gagamitin, girl. Sabi ng isang comment, ate, ask ko lang po, malaki po ba siya sa personal or saktuhan lang po? So, eto siya. Sa personal, ganito yung mukha ko. Overall, this is 11 inch. So, pwede kayong i-measuring tape nyo na lang, guys. Sakto lang naman yung laki niya for me. Kasi yung sa kapatid ko, ang sa kanya naman is yung lumang iPad na 12.9 inch. And girl, sobrang laki, te. Parang laptop na talaga siya. Laptop vibes na. Parang monitor. Ganong vibes. Parang TV levels. Ang OA. Pero as in, ang OA talaga. Ang laki. Pero sa kanya kasi, okay na okay siya. Nag-games din siya. And siya talaga artist. So, mas prefer talaga niya yung parang ganong size ng screen, I guess, for more space. I don't know. Depende lang talaga. O, sabi ng isa, same here. Hindi na ako makatulog. Gusto ko na bumili. Girl, bilhin mo na yan para makatulog ka na. Pero, alam niyo ba, minsan pala, dahil again, I have hyperthyroid. Isa sa mga symptoms ng hyperthyroid is insomnia. So, ibig sabihin nun is hirap ka talagang matulog. So, isa sa mga dinownload kong apps, by the way, is Sleep app. And super helpful talaga niya sa akin. As in, piniplay ko lang to. And then, yun. Talagang helpful siya para makatulog ako. Ayan. So, ito. May isang comment. Worth it po ba siya pang work from home at panggawa po ng resume? So, sa panggawa ng resume, girl, walang problema. As in, pwede mo tong gamitin for your documents and everything. Pero sa work from home, depende kasi kung ano yung work na gagawin mo eh. So, if hindi naman masyadong heavy, like if magta-type ka lang naman ng documents, mga Excel, mga Google Sheets, ganyan. Yes, you can do it here naman sa iPad. Kasi pwede ka mag-pen. Pwede ka din bumili ng keyboard. Kasi if medyo heavy, mas kailangan talaga ng mas heavy na gadget, like laptop. Kasi yung isa kong friend, like professional editor talaga siya, ang sinasuggest talaga niya sa akin before is mag-MacBook na lang ako instead of iPad. Dahil alam niyang I do vlogs. Pero ayun nga, hindi nga kasi talaga ako professional editor like him. So, eto yung isang comment na justify niya yung pagbili, ako nagigilty. So, actually guys, if hindi nyo alam, isa sa mga struggle ko yan kapag bumibili ako ng mga bagay na gusto ko is
after no, nagigilty talaga ako sa kahit anong bagay na binibili ko. Hindi ko alam kung bakit ako ganon. Pero, girl, isa sa mga hindi ko talaga pinagsisihan itong iPad, wala talaga akong guilty feeling na na-feel. Ayun, anyway, parang yun lang naman yung mga comments and stuff. So, if you still have some more comments, girl, of course, comment down below lang. And if you have mga suggestions, just comment down below it as well. Super happy ako na maraming naka-appreciate at maraming naka-relate sa aking iPad video kahit medyo mahaba-haba ang pananalita ko doon. And dito sa video na to, na sobrang random, di man lang categorized, di man lang organized. But overall guys, I really recommend buying an iPad, especially if napanood nyo yung video ko before and yung mga pros and cons at talagang naka-relate kayo sa akin. Up until now, hindi ko talaga naiisip na bumili ng MacBook. Parang brand new yung feeling niya. The only thing is, papalitan ko na yung case. Papalitan ko na yung case niya, girl. Like, sobrang madumi na yung case. Sobrang saya ko talaga dito sa iPad na to. And I take it everywhere. Mahal ko yung iPad ko. Period. Yun na yun. So, I guess that's it, guys, for our video. Again, sana nag-enjoy kayo. And if you have any comments and questions, suggestions, just comment down below. If you're new here on my channel, don't forget to click the subscribe button down below. Also, the bell button down below. Follow me on my social media accounts, Facebook page, Instagram, and TikTok. I am Immortal. Ayan. So, yeah, I hope that you're all safe, and I hope I'll see you soon again. Bye!